pasensya na kayo. Ngayon lang tayo nagbabalik. Matagal tayo hindi nakapag-post ng mga video kasi nakakuha tayo ng kontrata sa tracking sa bandang norte. So, hi sa mga kasama kong driver doon. Driver Jose, Driver Vincent, and Driver Homer. So, now we're back. Hindi ko na nila-live yun kasi private company. So, hindi naman natin pwedeng i-video kung ano yung naging service natin doon. And now we're back. Pauwi muna tayo sa bahay ko sa South. So, pahinga muna for today. Bukas, live na ulit tayo. Back to Lalamove na tayo. So, mga nag-i-inquire, ayan, pauwi tayo. So, sa mga nag-i-inquire po, pasensya na, hindi ko kayo agad nasasagot kasi medyo na-busy lang po tayo. But sa mga nagtatanong kung may lipat bahay tayo or kung ano pa mga delivery service, yes, nagki-cater po kami sa lahat ng klase ng delivery service. We have L300, we have 2,000 kg FB body, and we also have aluminum truck for 3,000 kg. Kung may ibang truck pa kayong kailangan, yes, kaya nating hanapan ng paraan yan. So, ayan, dito tayo ngayon sa SLEX. Going home muna, pahinga muna tayo. And to Sir Kenji Malya, special mention ko kasi nag-i-inquire siya ng honest review kung kumusta naman daw ang kitaan ng Lalamove from within Calabarzon area to Manila. So, yung L300 ko kasi Sir Kenji, hindi ko pa siya na-try ibiyahe sa Lalamove. So, susubukan natin effective tomorrow. Ipapabiyahe ko sa Lalamove. Ginawa na natin ang account si driver. Ipapabiyahe ko sa Lalamove para makita natin kung kumusta yung kita. So, babalikan ko kita, sir, kasi para ayoko kasi mag-provide ng feedback nang hindi ko nasubukan. Kasi, syempre, mamaya kumuha kayo ng sasakyan tapos hindi nyo nakuha yung kita, hindi nyo nakuha yung diskarte, mapi-feedbackan nyo ako niyan. Dahil ako yung nag-recommenda na, okay, goods yung sasakyan na yan, maganda kita. So, wait lang Sir Kenji, babalikan ko kita Sir Kenji Malya. Dun sa mga nag-i-inquire pa na iba, iisa-isahin ko na po kayo ngayon kung kailangan nyo pa yung service. So, I'm very sorry po talaga. So, kumuha na rin po tayo ng isang kasama natin na taga-sagot ng mga inquiries kasi medyo madami-dami na yung kliyente natin ngayon. May mga private company at saka yung mga individual na negosyo, yung mga single proprietorship, yung mga pick up mo yung item, hatid mo doon sa isa niyang kliyente, mga ganon. So, aside from Lalamove, yan po ang ating pinagkakaabalahan, mga kalala. And also, sa mga newbie, mga baguhan na nag-PM sa akin, isa sa mga nakausap ko is yung na biktima ng scam. Tandaan lang po mga kalala, wag na wag kayong tatanggap, baguhan man kayo o veterano, wag na wag kayong tatanggap ng abono. Kasi kahit anong laki pa, kahit ano pang sabihin na, ay, yan laki ng additional, sabihin na nating totoo o honest yung abono na yan, mahirap makipagsapalaran. Hindi natin pinupulot yung perang pinang-aabono natin dyan. At saka, unang-una, napakarami ng paraan ngayon napaka-advance na ng teknolohiya ngayon. May bank transfer, meron ng mga e-wallet, ang dami na ng klase ng e-wallet. We have C-Bank, we have Tonic, mga etc. GCash, Paymaya, sobrang dami na. Kaya napaka-imposible na yung abono na yan. Ngayon, kung ang wino-worry naman ng mga customer, para to sa mga customer ha, kung nagwo-worry naman kayo na baka scam yung binabayaran ninyo, sa amin, sa case namin, sa Lalamove, ang ginagawa namin, pagdating sa pick-up point, dinaikarga na yung produkto. Saka naman, saka nagsisend ng payment yung customer o yung client pag naikarga na sa amin. And then, nagsisending kami ng proof na, ayan na, moving na kami papunta sa kanila. Ngayon, hindi ko masisi yung ibang kliyente na natatakot pa rin sa ganyang sistema. Kasi may mga cases na kasabwat daw yung rider. Ngayon, para makasiguro kayo, kayo mismo ang mag-book. Kung nag-aalangan kayo na hindi tumama yung pinpoint, syempre, talagang mayroon charges yan para sa wrong pin sa aming mga Lalamovers. Ang gawin nyo po, tanungin nyo yung pag-pick upan. Ano po bang pinakamalapit na landmark? Let's say, may school ba malapit sa inyo o ano, ilagay nyo. Doon nyo ipin. Para hindi naman maligaw. Kawawa naman ho, lalo kami mga malalaking sasakyan ng dala,
kawawa po kami magpaikot-ikot, tapos parting Bulacan, naranasan namin yan. Iskinita yung daan, tapos paikot-ikutin nyo pa kami. Gusto po, parang awa nyo naman po sa amin. So, yun lang po, no to abono po. Para sa mga clients, sa mga kapwa Lala Movers, no to abono. Kasi masakit po sa bulsa yung mawalan kami ng 1,500 kasi hindi natin pare-parehong pinupulot yan. At saka, bukod doon, yung natatakot mag-cancel. So, para mga isa pa sa, bukod sa abono, isa sa mga dapat nyong i-watch out kung scam yung booking, pag tinawagan nyo yung nag-book, yung pick up point, at yung drop point. Pag lahat yan hindi nyo makontak, i-chat nyo muna sa Lalamove app para may prueba kayo na, oh, valid to, hindi ko sila makontak. Pag after 10 to 15 minutes, hindi nyo pa rin sila makontak, cancel nyo na yan. Ang ilagay nyong reason, suspected fraud. Kasi bakit sila nagbubook tapos hindi sila magpapakontak, hindi sila sasagot sa chat, diba? Yun ang mga problema dyan. Minsan nga kahit sumasagot sa chat, nakakatakot pa rin puntahan kapag hindi makontak yung number. Kasi paano, kung pagdating sa pick up point, hindi naman pala tama. So, anong gagawin natin ngayon doon? So, sa mga customer, wag po kayong reklamador pa sa aming mga Lala Mover na, busy ako kaya hindi ko nasagot yung tawag. No. Kung busy kayo, busy din po kami. Once nag-book po kayo, irespeto nyo yung booking nyo. Kung tumatawag po, pasuyo lang po, pasagot. So, hindi naman po siguro kami parang jojowain na maya namin kayo tatawagan. Unless na lang, may concern po doon sa mga booking ninyo or sa item ninyo. Ano po? And then, pag nagbubook kayo sa mga kapwa Lala Movers, pag tumanggap kayo ng booking para iwas cancellation, kasi may nag-message pa yung kasamahan natin sa Bataan, hindi ko rin na-reply. Pasensya na kayo, ma'am, sir, hindi ko pa yun nasagot, medyo na busy lang talaga. So, wala po tayong magagawa dyan sa mga kalalamove ko. Kasi natanong ko na po yan sa mismong opisina ni Lalamove sa PITX, automatic daw kasi yan sa system nila. So, regardless kung valid o hindi yung cancellation, once na marami ka ng cancel, automatic. Hindi ko sigurado paanong sistema nila, but ino-observe ko, pag nakadalawang cancel ka na for the day, regardless kung ikaw ang nag-cancel o yung client, yung pangatlong cancel, nagkakaroon, may lumalabas ka agad siya na subject for review or available for review. So pag ganon, pag talagang valid yung reason nyo for cancellation, ipa-review nyo na lang. Kasi ibig sabihin, yung cancel na yon ang naka-apekto sa account nyo. So ngayon, paano naman maiwasan yung mga hassle sa ganyan? Pag tawag nyo pa lang sa client, tinanggap nyo kunwari order, tawagan nyo na kaagad yung nag-book. Ano ang pangarga? Mga itatanong nyo, anong sukat, gaano karami, gaano kabigat, mga ganyan. Napakahalaga na alam ninyo yan kasi dyan pa lang matatansya nyo kung okay sa inyo yung produkto, kasya sa inyo o hindi. Kasi may iba nagbubuk, nagbabase sa bigat, hindi nila naiisip, bulky yung produkto nila, hindi kasya sa, let's say, L300 kasi malalaking kahon. Magaan nga, pero ang lalaki naman. So, pag ganyan kasi, ang alam ko, within 5 minutes, change driver pa yan. So, pag change driver, hindi agad nakaka-apekto yan sa account nating mga driver. Kasi ang mangyayari niyan, maka-cancel lang yung booking sa atin, babalik sa driver app yung booking nila. Pag lumagpas ng 5 minutes, yan na yung sinasabing ang hirap nilang mag-cancel kasi kailangan na nilang kumontak ng customer service. So, napakahalaga. Talagang bawat minuto, bawat oras, mahalaga sa ating mga Lala Movers. Kaya sa mga kliyente, di ba, yung una kong mga video waiting time charge, kasi ganun po kahalaga sa amin ang bawat oras namin. So, kung mahalaga din yung oras nyo, same din po sa amin. So, ayan muna sa ngayon mga kalala. Sa susunod na araw, baka bukas babiyahe na tayo. I-discuss natin yung iba pang mga concern, like yung mga GCash payment, ano pa ba yan. Napakarami yung mga nagtatanong, bakit ganon, bakit ganyan. So, tandaan ninyo sa cancellation, hindi natin kayang kontrolin yan. Masakit man sa dibdib, nakakatampo man, hindi natin makontrol kasi nga, automatic yan sa system. Huwag kayong matakot mag-cancel kung talagang hindi naman uubra sa inyo yung pangarga. Kasi kahit anong gawin nyo,
automatic sa system yan, makakancel at makakancel. Ngayon, ano na lang ang pwede nating gawin para hindi masuspend yung account? Gawin na lang natin siguro ng tapat at maayos yung serbisyo natin. Maging magalang tayo sa lahat ng kliyente. Hindi maiwasan, minsan may mga barubal kausap kasi minsan sila lang yung mga tinatawag na tao lang doon sa pick-up point. Ganun talaga hindi natin kayang i-please lahat ng tao. So, habaan na lang natin pasensya. Tapos, mag-parade. Wag nyo kalimutan mag-parade. Ako, lahat ng biyahe namin, as long as smooth yung transaction, nagpaparade ako. Ma'am, sir, salamat po. Salamat sa payment o kung ano man pinasasalamatan nyo. Parade na lang po kami sa Lala Move Up for our service improvement. Mag-rate yan sa hindi, sa dami ng customer mo na yan, sa dami ng ibinyahe mo sa araw na yan, meron dyan kahit papano na makikinig sa'yo or mag-a-agree sa text message mo na i-rate yung driver na to for the service improvement. So, pag marami kang ratings, kahit papano, tumataas naman ulit yung bar. Yun nga lang, kung anong bilis bumaba ng bar natin, siyang tagal niyan tumaas. Kahit makasampung ratings ka, hindi siya agad babalik sa gaya ng dati na bago siya bumaba. So, yun na lang, at least kahit papano. So, dito muna mga kalala, bukas ulit. Bye for now, ingat mga kalala.